Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog, na nagsasabing, aahon para sa pamilya, hindi para higitan ng iba. So maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin, to my silent viewers, mga subscribers na laging nariyan, na nakasuporta sa akin, mga nagla-like, nagko-comment, at saka mga nagsishare po, maraming salamat sa inyo. At shoutout po sa ating pinuno na magbe-birthday na siya. Advance nilang si-celebrate bukas po, Friday. At supposed to be 28 pa ang kanyang birthday, Saturday. Pero bukas na nga po ang kanilang handaan. At happy birthday po kay Pinuno Ka-Business Official. Support po natin. At ang Ka-Business Family channel po nila na inahandle ni Boss Dave at saka ang Papa Rins TV. Shoutout din po sa aking mga kasama mga reactors at ang ating pong mga kagwangs ng Ka-Business Official. So ito po mga kababayan, siguro po aware kayo ngayon yung nag-trending po na condolence po kay ma'am, kay teacher, na binawian po siya ng kanyang buhay dahil sa sobrang stress. Ano po siya nasa FB, para ho dun sa mga hindi mga nakapanood, or kung mga nakapanood man ho kayo, tungkol sa kwento doon nung isang nanay na yung kanyang anak umuwi na may sugat sa noo kasi nabully. Tapos, itong teacher po na binawian ng buhay, na retirable na dapat, ay hindi niya na-take yung mga sinabi ng kanilang principal dahil nagsumbong nga yung nanay doon sa principal. Meron po akong nakuhang ito po na-post nila, nag-message po sa group chat, itong teacher na binawian ng buhay after nung dinaldalan na siya ng principal. So, yung katanungan ko po dito, mga kababayan, sa tingin niyo po, sino yung dapat sisihin? Na yung sa bata, yung magulang ba ng bata, yung pagkawala ni teacher? Sino po yung talagang dapat managot dito, sa tingin niyo? Yung magulang ba ng bata? Yung principal ba? O kung sino pa man? So, ako magbibigay po ako ng aking sariling opinion dito. At may napanood na rin ako kanina, hindi ko alam kung legit yun, na iniimbestigahan na daw sa DepEd yung nangyari. Kasi kung pababayaan nila ito, malamang sa malamang, yung principal ng school, may posibilidad na maulit sa iba ang ginawa niya doon sa teacher. So ito po yung nangyari. Noong una, hindi ko magets. Yung nanay, yung unang napanood ko, yung nanay ay pumunta siya doon sa school para hingiin yung refund sa ginastos niya sa pagpapagamot ng anak niya. Sabi ko, ano kaya ang umpisa nito? Ano kaya nangyari? So, naghanap-hanap ako. So, yun na nga. Mayroon siyang isang interview. Ang pangalan niya, sino ba yung babae? Hindi ko na nakuha yung kanyang pangalan. Basta isang parent. Ang sabi niya, alas 5 daw, dumating yung anak niya alas 4 ng hapon. Mag-alas 5 na, tapos nakita niya yung duguan. Hindi pa rin nila mapansin kasi mahaba yung buhok natatakpan. So pagtingin niya, malalim. Kaya ang ginawa daw niya, kasi hapon na dinala na sa doktor, sa government doctor daw, sa public hospital, pinagamot doon. So syempre, ginabi na din. Kinabukasan, nagpunta pala itong nanay na to sa principal, doon nagsumbong. Ang sumbong niya, hindi kagandahan kasi parang kine-question niya yung nangyari. Sabi niya nasa interview niya ganun daw ba dun sa school na pag merong emergency, pag merong aksidente na nangyari sa bata, ay pauuwiin na lang nang hindi man lang nilapatan ng first aid. Yun ang So, nasabi pala doon na yung teacher, siguro yung binawian ng buhay na teacher, baka siya yung nandoon nung time na yon, or siya yung advisor ng bata. Siya yung advisor, kaya doon sa kanya pumunta. Sa mga interview, ang sabi, itakot daw to si teacher sa dugo. Pero, tapos siguro, sa sobrang takot ni teacher, na-blackout na rin siya, hindi rin kasi na-forward sa ibang mga guro na nandoon para malapatan ng first aid ng bata, ma-check, malinisan yung sugat, mapatigil yung pagdurugo ba. Umuwi na lang daw yung bata. So, anong nangyari? Ang sabi, kasi nagtanong-tanong doon sa group chat nila,
Itong bata pala na to, kung bakit siya na-disgrasya ng ganun, mayroon daw dalawa na nambubuli. Tapos, kasi Bisaya ay taga Davao, yung nambubuli na yun, so, kaiilag daw ng bata, ang sabi nila napakong, parang nadapa, natumba, kaya nasugatan yung noo. So, para sa akin yung nambuli, yung parents mga nambuli, kasi minor yun eh, sila dapat ang pinatawag nung kinaumagahan, itong nanay na to, dapat siya yung pinatawag din niya yung parents ng dalawang bata. Kasi ang nangyari, ang tinawag kaagad daw ni principal, ang kinausap yung teacher. Yung binawian ng buhay. So yung pala may high blood na yun, tapos ayun, na-stress na, hindi na kinaya, kasi nga dinakdakan siya. So ilalagay ko po dito yung sinabi ni teacher. Bisaya nga lang po siya, pero sana maintindihan ninyo. Kasi sabi nga niya, sa tagal niya nagturo, yun lang daw yung first time na nakatikim siya ng mga ganong salita doon sa teacher. So, ito lang sa akin ng mga parents, no? Mga kapwa ko, mga magulang, yung mga anak natin, sa bahay pa lang, pagsabihan nyo na. Kasi, yung mga bully-bully na yan yung umpisa ng nang nangyari kawawa naman yung teacher, hindi niya na-enjoy yung malapit na siyang mag-retire. Malapit na yun So, itong mga kabataan na ito na makukulit, pagsabihan kasi ng mga magulang na huwag kayong ganun. Asawayin yung paalalahanan lagi. Kasi hindi talaga yung magandang gawain yung mangbubuli ka, mga asar ka ng mga kapwa mo estudyante. Tapos ngayon, isisisi sa teacher. Hindi po kasalanan ng teacher kung makulit yung anak niyo. Sa bahay niyo pa lang, disiplinahin niyo na. Diba? Disiplinahin na. Kasi yung mga teacher, sa school, ang trabaho nila, turuan yung anak ng mga lessons. Yun, hindi yung, nandun sa pagdisiplina, kaya lang, sa bahay talaga nag-uumpisa yung pagdidisiplina sa mga bata. So, ito ngayon sa principal, ang questionably para sa akin. Dahil yun ang dinamdam ni teacher na sobra-sobra. At, ayun nga, in-interview yung anak ni teacher dito na yung itong nakarate na may interview, na hindi raw sinabi ng kanyang nanay, mama, kung ano yung mga nangyari, kung baga nilihim lang ba. Kinaya-kaya na lang niya. Kasi nga, hindi niya, hindi niya matake na sa edad niyang yun, at saka yung principal na yun, itatalakan siya ng ganun. Pero, para sa akin mali dapat inalam muna ng principal kung ano yung punot dulo, kung bakit nasugatan yung bata, sino yung mga gumawa, ipatawag din yung mga involved, diba? Dapat hindi niya sinirmunan ng ganong katindi yung isang teacher. Kung ganong takot sa dugo, dapat may paraan. At saka isa pa, para sa akin, opinion ko katulad niya, may mga emergency, disgrasya, aksidente sa school. Dapat isama din yung doon sa orientation, yung mga bata ay paalam din sa kanila, o kung halimbawa nasugatan kayo, may nangyari sa inyo na outside the classroom na nasugatan nga, di pumunta sa clinic, sa school clinic, pupunta. Kasi alam ko mayroong mga first aid yan Kahit mga rooms, bawat rooms mayroon din mga first aid kit ngayon Kasi mga anak ko pinagdadala din sila pang emergency kit ba? Pag sakaling masusugatan. So yun naawa ko dun kay teacher. Wala na siya, wala na. Sana managot yung dapat managot. Yung yung nanay ng bata, antibay niya hihingian pa niya ng refund. Kanino siya hihingi ng refund? Doon sa teacher, inamatay na nga. Patawad po, sorry. Condolence po doon sa family. Yun, binawian na ng buhay, nanghingi pa siya ng refund. Hihingi siya ng refund sa school. Doon sa nangyari sa anak niya. Dapat doon sa sa nanay, sa mga magulang na nambuli. Doon yun. Ang inaalburuto niya kasi nga, hindi nga nalapatan ng first aid yung anak niya. Yun ang inaano niya doon. Kaya lang, mali pa rin yung, para sa akin mga kababayan, mali yung naging galawan talaga doon sa loob, sa principal. Sana maimbestigahan to. Sana managot yung mga dapat managot kasi kawawa si teacher. Yung binawian ng buhay. Siguro nakita niyo yun. Sana nakita niyo siya yung picture. Kasi parang na-disable na yung account niya Tinanggal na. Hindi na siya mahanap. Pero maraming nag-reaction po dito. So, kayo po, ano yung magiging opinion niyo patungkol doon? Sino kaya ang dapat sisihin? Although, tapos wala na, hindi na mabubuhay si teacher, nandoon na Pero para hindi na ito maulit pa, para sa mga magulang,
pag-isipang mabuti yung gagawin. At saka yung mga bata, mag-behave kayo. Huwag kayong mga asar, huwag kayong mambubuli, huwag kayong manunukso ng kapwa yung mga kabataan. Ano lang talaga yun, natakot lang si teacher, nablangko yung isip niya, kaya hindi na siya nakapag-isip. Pero nagtataka ako, alas 5, wala doon yung principal, hindi niya alam, bakit kinabukasan pa nalaman yung nangyari. Baka wala si principal sa loob ng campus. Diba? Kasi ako mga babayan, share ko lang, no, may nangyari din kasi sa amin ganyan eh. Nalala ko nung may hinahandle ako, nagtuturo pa ako ng computer. Last subject ko, I think grade 6 o grade 6. Labas na sa classroom, labas na kami sa computer room. Tapos yung mga bata, takbuhan na babalik sa room nila, takbuhan, tatawid doon sa kabilang building. May mga bato-bato. Yung isa, naghagis ng bato. Bumagsak doon sa ulo ng kaklase niya na nasa unahan. As in, umiyak yung bata. Pag narinig ko rin eh. Ano talaga siya. So, siyempre ako, natakot ako, nagulat ako. Pero although, hindi ko na sila, tawag dito, hindi ko na sila klase, pauwi na sila, palabas na eh. Pero, hindi ko pinabayaan. Nagkataon lang na may isa pang kasamahan doon na teacher din. Tapos ang principal namin nandoon sa labas, imadre. Ngayon, ang ginawa namin, tinakbo kaagad namin sa ospital. Tapos pina-contact namin yung parents. Hindi namin iniwan yung bata. Dinala namin kaagad sa ospital. Sinamahan ng isang co-teacher ko doon. Punta kami sa ospital din. Okay naman, kumbaga walang sisihan kasi nga yung mga bata, sobrang anlilikot talaga eh. Hindi madidisgrasya yung kung walang nambato. Ang point ko lang ho dito, hindi namin pinabayaan yung nangyari na yon. Hindi namin hinayaan yung bata na ganun na lang, sige umuwi ka. Wala, hindi ganun. Kasi yun ang nangyari sa aksidente dito eh, sa batang to na pinabayaan na lang na umuwi. Kaya ayun, nagkaloko-loko na. So yun lang no, pagka ganyang may mga insidente na mga ganun, presence of mind po talaga ang importante. Huwag tayong matataranta. Although ako, natakot ako noon nung sa estudyante ko nangyari. Pero nanaig pa rin yung doktor. Punta tayo sa doktor agad-agad. Punta tayo sa hospital. Mabuti na lang, doon sa school na yun, malapit lang yung hospital. Kaya takbo agad kami doon. Yung sawa ng Diyos, okay yung bata. Nakalabas siya. Tinahi lang yung ulo niya. Siguro mga 3 tahi yun eh. Yung ginawa sa kanya. Kinausap yung naghagis ng bato. So, nagkaayos. So, natuto sila sa lesson nila. So, okay na yun. Hindi na naulit. Mga ganun pangyayari. So, yun lang sa akin mga kabayan. I-share ko lang po. Sana maging mabigyan ng katarungan po yung nangyayari kay ma'am. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa kay Ma'am Marjorie. Para sa peace of mind din ng kanyang pamilya. In-interview yung mister yung asawa, sabi nga nila, bakit parang pa-chill-chill lang, patawa-tawa lang yung asawa. Alangan naman magwala, alangan naman umiyak ng ganun. Hindi rin niya kasi alam ang nangyari, kasi may trabaho din daw siya, at hindi naman sila magkasama dun sa bahay, kumbaga weekend lang umuwi, parang ganun ang nangyari. So mga nanay, kung maaari, huwag natin konsintihin ang ating mga anak kung may kasalanan. Turuan ng leksyon at pagsabihan para hindi makadisgrasya ng iba. Pero inyo buhay na yung nawala. Naawa ko sa teacher kasi nga supposed to be may enjoy niya pag nag-retire siya. Yung kanyang pinaghirapan ng ilang years, ilang taon na lang magre-retire na daw yun eh. So wala. Nang dahil lang doon sa pagdadakdak ng principal, hindi niya kinaya. Bumigay siya. I-attach ko po yung sinabi ni teacher. So maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Saka po ako magsa-shoutout pag ang aking reaksyon na ay patungkol po doon kila Pinuno Ka Business. Sinare ko lang po ito kasi lumulutang yung isip ko na hanggat hindi ko na i-voice out yung galing sa sarili ko na opinion, hindi ako matatahimik Ganun ako mga kababayan. Na pag mayroon akong gustong sabihin, bigkasin, talagang ilalabas ko yun. Kaya doon sa nanay ng bata, wala ka na makukuhang refund. Para sa akin, wala na.
Ipaparipan ka pa, kasalanan din ng anak mo, kasalanan ng mga nambuli. Diba? So, mag-iingat po tayong lahat, mga kababayan. Comment down below po kung ano yung anong sarili ninyong opinion patungkol doon kung sino yung may kasalanan. Yung nanay ng bata, principal, kung sino pa man dyan. Maraming salamat po. Ingat tayong lahat. To God be the glory.